Ang Japan ay kilala sa mga magagandang tanawin, masasarap na pagkain at kultura at malinis na kapaligiran. Pero sa kabila ng tinataglay na ganda ng Japan ay may mga pangyayari din na naganap dito. Nagmumuha ng ingay at nagbigay kilabot sa mga taong naninirahan doon. Katulad na lamang noong nangyaring krimen mula August 1988 hanggang June 1989. Sa mga panahong ito ay isang serial killer ang pumatay ng 4 na batang babae sa Tokyo at sa Saitama Prefecture. Dinukot at pinatay ng serial killer na ito ang mga batang babae na ang edad ay 4 hanggang 7 taon at ginahasa ang biktima sa mismong sasakyan nito. Bago ito pinaghiwa-hiwalay ang mga parte ng katawan ng mga ito at katapos ay minulesya ang mga biktima. Ang serial killer ay kinilalang si Tsutomu Miyazaki na ipinanganak sa Tokyo, Japan. Ipinanganak ito noong August 21, 1962. Konting kaalaman lamang po, si Tsutomu ay nanggaling sa mayamang pamilya. Ipinanganak siyang premature kaya naman nagkaroon ito ng birth defect na naging dahilan para ang joints niya sa kamay ay magdikit. Kaya naman hindi magawang ibaluktot ng binata ang kanyang palapulsuhan o wrist pa itaas. Hawak ng pamilya nila Miyazaki ang regional newspaper company at kinilala sila sa Itsukaichi, Japan. Nagsilbi naman ang kanyang lolo at great-grandfather ni Tsutomu sa town council. Dahil sa pagiging abala ng mga magulang nito ay ang lolo na niya ang nagpalaki sa kanya sa kabila ng intellectual disability nito. Dahil sa kapansanan ng binata ay madalas itong mabully sa school nito, ngunit wala itong pinagsabihan. Nag-aral ito sa Nakano High School, isang prestigyosong paaralan na connected sa Meiji University na isang research university. Noong una, okay naman si Tsutomu sa Nakano High School, pero unti-unting bumagsak ang kanyang grado kaya hindi siya natanggap sa Meiji University dahil nabigo itong makatanggap ng customary admission mula sa universidad. Sa kasamaang palad, nag-rank lang ang binata sa 40 out of 56 sa kanyang klase. Kaya naman imbis na mag-aral ito ng English at pagkuha ng education, ay nag-aral ito ng photography technician sa isang junior college. Noong kalagitnaan ng 1980s ay bumalik si Tsutomu sa bahay ng kanyang mga magulang sa Itsukaichi, Japan. Nakipag-share siya ng kwarto sa kanyang kapatid na babae na nakatatanda. Kahit maimpluwensya ang mga magulang nito, ay hindi nagpakita ng anumang interes ang binata sa mga negosyo nila. Noong araw na hinuli ito, sinabi ni Tsutomu na nagnanais siya na may makinig sa mga problema niya. Naniniwala umano si Tsutomu na mas importante sa mga magulang niya ang mga material na bagay kaysa sa mga nararamdaman niya. Sinabi pa nito na binabaliwala siya at hindi siya naririnig ng mga ito. Ani pa ni Tsutomu na tanging lolo lang niya ang sumusuporta sa kanya, kaya minsan na niyang binalak magpakamatay. Dagdag pa ng binata na pati dalawa niyang kapatid ng babae pareho din siyang nire-reject. May 1988 nung mamatay ang kanyang lolo, kaya na-depress ito, kaya in-isolate nito ang kanyang sarili. Sa kagustuhan nitong mapanatili ang bagay na nagmula sa kanyang lolo, ay kinain nito ang ibang abo ng kanyang lolo. Pagkatapos ng ilang linggo ay inatake naman ng binata ang isa sa dalawa niyang kapatid
nung pinaalis siya nito dahil nahuli si Tsutomu na nanonood habang naliligo ito. At tinangka din nitong atakihin ang ina dahil sinabihan siyang magtrabaho kaysa manood ng mga videotapes. Ang pagpatay. Mula August 1988 hanggang 1989, pinatay at pinagputol-putol nito ang katawan ng 4 na batang babae. Nilalis siya ang mga bangkay ng mga ito. Ininom nito ang dugo at kinain ang bahagi ng kamay ng una niyang biktima. Ayon sa aking pagre-research, ang una niyang biktima ay nagngangalang Marie Kono. 4 na taong gulang, si Marie Kono ay dinukot sa bahay ng kaibigan nito isang araw pagkatapos ng 26th birthday ni Sayaka Tsutomu. Gamit ang Nissan Langley ni Miyazaki ay dinala ni Miyazaki si Kono sa ilalim ng isang tulay kung saan makahoy ang lugar. Nagantay pa ng kalahating oras si Miyazaki bago nito ginahasa at pinatay si Kono. Pagkatapos noon ay tinapon nito ang katawan ni Kono na walang damit sa isang burol malapit sa bahay nito. At pagkatapos mabulok ang katawan nito ay muli siyang bumalik upang tanggalin ang kamay at paa nito at itinago sa aparador nito. Sinunog naman niya ang mga natitirang buto ni Kono at ipinadala sa mga magulang nito kasama ang mga picture ng damit, mga ngipin nito at isang postcard na may nakalagay na Marie.Rose.cremated.investigate.2. Nakuha ang mga kamay at paa ni Kono sa aparador nito halos isang taon pagkatapos ni Miyazaki maaresto. Ang ikalawang biktima ay si Masami Yoshizawa, 7 taong gulang. Dinukot ni Miyazaki si Masami nang napadaan ito sa isang rural road habang ito'y nilalakad. Nag-o-offer ng living sakay si Miyazaki na tinanggap naman ng bata. Dinala ni Miyazaki sa parehong lugar kung saan nito pinatay si Kono. Katulad ng sinapit ni Kono, ay ginahasa ni Miyazaki ang kawawa-awang bangkay ng Dasami at dinala nito ang kasuotan nito nung ito'y umalis. At ang ikatlong biktima ay si Erika Namba, 4 na taong gulang. Dinukot si Namba. 2 buwan lang ang nakalimutas pagkatapos mamatay ni Masami. Dinukot ni Miyazaki si Erika Namba habang ito'y pabalik galing sa bahay ng kaibigan nito. At sa pilitang ipinasok ang bata sa sasakyan nito at dinala sa isang parking lot sa Nagori, Japan. At doon ay sapilitan niya na hinubaran ng damit nito sa likod ng sasakyan at nag-umpisang kumuha ng mga litrato. Pinatay ni Miyazaki si Namba. Tinali ang mga kamay at ang paa nito ay nasa likuran nito. At pagkatapos ay ibinalat sa isang bedsheet at nilagay sa likod ng kanyang sasakyan. Tinapon nito ang katawan ni Namba sa isang parking lot habang ang mga damit naman nito ay itinapon sa lugar ng maraming kahoy. Natuklasan na lamang ang bangkay nito matapos na ang 3 araw. Nakatanggap naman ang pamilya ni Namba ng isang postcard na ang mensahe ay ginamitan ng mga letra na ginupit lang sa isang magazine na nagsasabi ng Erika.cold.cup.throat.rest.death. Tinawag ang krimen na ito na Little Girl's Murder at dinaglaon ay naging Tokyo or Saitama Serial Kidnapping Murder of Little Girls dahil sa sunod-sunod na pagpatay sa mga batang babae. June 26, 1989, dinukot ni Tsutomu si Nomoto Ayako, 5 taong gulang. Sinabihan niya ang biktima na kukunan lamang ito ng litrato kaya sumama ito sa sasakyan nito at nung nasa sasakyan na sila ay doon niya na ito pinatay.
Pagkatapos inilagay sa likod ng sasakyan. Ginahasa ni Tsutomu si Ayako sa loob ng 2 araw at kumuha ng mga litrato at video habang ito'y ginagahasa. Nung nag-umpisa ng mabulok ang katawan ni Ayako, ay pinagputol-putol na niya ang katawan nito. Iniwan nito ang katawan nito sa sementeryo at ang ulo nito ay iniwan sa malapit na barol. Ngunit dahil sa takot nito na makita ng mga pulis ang katawan nito, ay minabuti nitong kunin uli ang katawan at ulo ni Ayako at itinago sa kanyang aparador. Ang pag-aresto. Noong July 23, 1989, sa isang park sa Hanchuji, Japan ay inaresto si Tsutomu Miyazaki dahil sa pagre-report ng isang ama ng 2 bata na naglalaro sa parke. Nahuli ng ama ang ginagawa ng Miyazaki na pagkuha ng litrato sa pinakabatang anak nito na kinumbinsi ni Miyazaki na magubad. Nagpambuno sila at sinubukan tumakas ni Miyazaki ngunit agaran siyang nadakip dahil sa pagtatangka niyang kunin ang sasakyan niya sa parking lot. Nagkaroon ng search sa kanyang bungalow, 2-room house at natagpuan ng mga pulis ang 5,763 na videotapes katulad ng anime, slasher films at ang videotapes at picture ng kanyang biktima. Ang paghuhukom. Nagsimula ang trial ng kaso ni Tsutomu noong March 30, 1990. Sa korte ay sinisisi nito ang nagawa niyang krimen kay Ratman. Sinabi na ito ang kanyang alter ego na pumilit daw sa kanya na pumatay. Ang 7 taong trial ay nakapokus lang sa mental health ng suspect. Sa batas kasi ng Japan, kapag ang isang tao ay may mental disability, ay binibigyan lamang ng mas mababa na hatol, kaya nagkaroon ng treating para alamin ang mental status ng suspect. Ngunit iba-iba ang kanilang naging diagnosis. Ang unang grupo ng psychologist ay sinabing meron itong cognitive disability, kaya dapat daw babaan ang sentensya. Ang sumunod naman na grupo ay sinabing may schizophrenia ito na naging dahilan para hindi nito malaman ang totoo, at multiple personality disorder o split personality disorder. Ang pangatlo, sinabi ng mga ito na kahit may personality disorder ito, ay may kapasidad itong maging responsable sa mga ginagawa nito. Ang korte ng Tokyo District ay hinatulan ng death penalty si Miyazaki noong April 14, 1997. Ang hatol na kamatayan kay Miyazaki ay pinanindigan ng Tokyo High Court noong June 28, 2001 at sinuportahan naman ng Supreme Court of Japan noong January 17, 2006. Dinescribe naman ni Miyazaki na ang sunod-sunod na pagpatay ay gawa ng kabutihan. Matapos pirmahan ni Minister Justice Konyo Hatoyama ang death warrant ni Miyazaki noong June 17, 2008 ay binitay si Miyazaki sa detention house ng Tokyo sa parehong araw. Nakakalungkot isipin na may mga inosenteng bata ang dumanas ng mga sobrang pagpapahirap. Sanhi ng pagiging inosente ng mga ito ay madali silang nagtiwala kay Miyazaki. Totoo talagang napakalaking responsibilidad ang pagkakaroon ng mga anak. Dahil bilang magulang, kailangan natin bigyan sila ng oras at atensyon. Hindi lang sapat na ma-provide natin ang mga pangangailangan nila katulad ng nangyari kay Miyazaki na nanggaling sa mayaman at na-impluwensyang pamilya. Ngunit dahil sa pagiging uhaw nito sa atensyon ay naligaw ito ng landas. At sa kasamaang palad ay pati mga inosenteng bata ay nadamay pa. Naway mag-iwan po sa atin ng aral ang kwento ni Miyazaki kung gaano ka-importante ang oras at pagbibigay ng atensyon sa mga bata nang sa ganun lumaki sila ng maayos at mabuting tao. Naway gabayan natin ang mga bata nang sa ganun ay huwag silang maligaw ng landas.
Nakakalungkot isipin na dahil sa kakulangan ng atensyon na nakuha ni Miyazaki sa kanyang pamilya, ay naging dahilan ito upang kumitil siya ng buhay ng mga inosenteng mga bata na may maganda pa sanang kinabukasan na naghihintay. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa muli po at sa uulitin po.